Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Shony News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Shony News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Shony News TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre may papaliwanag ako ngayon, no? Meron ako mga nakikita kasing nagko-comment na hindi natin alam, siguro sa kabila yun galing. Na sinasabi na nagsasalita tayo dito na hindi tayo gumagawa ng sariling content. Hello po, sandali lang po, no? Ipapaliwanag ko po. Alam niyo po ba yung pagre-reaction? Ibig sabihin, reaction video. Reactionist po kami. Ibig sabihin, nagbibigay po kami ng komento. Hindi lang po ako. Marami pa kayong makikitang reactionist. So, etong mga video na pinapanood natin is nakakalap natin to. So, binibigyan natin ng opinion. Parang ano to parang kayo. No? Nanonood kayo. No? Nanonood kayo dito o nanonood kayo sa kanila. So, kapag habang pinapanood nyo yung isang video, syempre nagkakaroon kayo ng sarili nyong reaksyon. Nagkakaroon kayo ng sarili nyong opinion, komento about do sa video yung napapanood nyo. No? Ang pinagkaiba lang dito, parang katulad niyo kami. No? Pero dito kasi, nagbibigay kami ng komento na naka-ere kami. Hindi lang kayo yung nanonood, hindi lang ako yung nanonood, kasama ko kayong nanonood, at sabay-sabay tayong nagko-komento. So, kung sinasabi na ginagamit yung video ganto ganyan, nagpapaalam naman po kami, no? So naman. At saka, isa pa, hindi naman po namin piniplay yung video ng buo. Yung ibig ko sabihin, yung nandito lang ako, nakatahimik lang ako. Tapos, uumpisan ko yung video, hindi ako nagsasalita. Ipe-play ko yung video hanggang sa matapos, hindi ako nagsasalita, tapos na. No? Ito yung effort na binibigay din namin, na nagsasalita kami, nagbibigay kami ng komento sa bawat detalyeng sinasabi nung pinapanood namin. Yun po yung reaction, reactionist po, yun po ang ibig sabihin nun. No? Yung sinasabi na, hindi ka kayo gumagawa ng sariling content, ay Marius. Kaya nga po reactionist Isa din po kami sa tagapanood, tagapakinig, at tagabigay ng komento, no, habang pinapanood yun. Parang yung natural lang po, na nanonood tayo ng video tapos napapakomento tayo, ay, si Sylvester Stallone, grabe, no? No? Inapercut si Arnold Schwarzenegger, mga ganon. Tapos pinapaliwanag mo, kasi ganito, ganon yun. Diba? Nagbibigay tayo ng reaction dito ng ganito. So, yun lang po yung ipapaintindi ko dun sa nagko-comment ng mababait. No? Sana naman po, alamin nyo yung pinagkaiba ng reactionist sa ibang nagbablog. No? Siguro pag naglibot po kayo, no, at hinanap nyo yung mga reactionist, iisa lang po ang ginagawa namin. Ganito po. No? At saka sinasabi, mga fake. Yun yung nakikita namin video nung gagawin namin. Ayun yung nakikita namin pamagat. Anong gagawin? Diba? So, kita nyo naman, pag nagpapaliwanag ako, is nandoon. Yun yung inaano ko, yung ano, 'di ba? Yun na yun. 'Di ba? Pinapaliwanag ko naman. Kaya yun, syempre pinagtatanggol ko rin yung mga kapwa reactionist na ganito na nakokomenta ng mga hindi maganda nung iba. 'Di ba? Pasensya na kayo, medyo mahaba lang tong pinagdadaldal ko kasi pinaliwanag ko lang. Pero yung talagang solid na nanonood dito sa akin is alam nila yan. Alam nila yung ibig sabihin nung pag-reaction video. Alam nila ibig sabihin nun. Pero siguro yung mga nagre-react doon sa comment na mga ganyan-ganyan, yung bumibira, yun yung mga kampi sa kabila. So gano'n na lang yung ibinabanat nila. Kahit naman si YouTube, ayun ang rules, di ba? Hindi ka pwedeng mag-reuse na hindi ka magsasalita, ganito, ganyan. Kailangan is meron kang action na ginagawa. Nasa rules din po yan. No? Kaya ang reaction is tanggap ni Whitey po. Ayun po yun. Diba? Mariose, pero yung mga katunay nating solid dito, maraming salamat po
sa patuloy niyong panonood. Ayan, syempre sinasabi, oh, replay naman yung inaano mo, ganto. Ay, nandoon na nga po tayo. Syempre, nagbigay siya ng, yung ano ngang vlogger na inaano natin, is nagbigay siya ng ganong komento niya, is magbibigay din ako ng komento doon sa sinasabi niya. Ganon po yun. Diba? So, wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showny News TV at bibigyan natin reaksyon. Pasok! Si dito may mabibitawan si Mami Christine or si Nanay Christine Permin patungkol Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi si Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy natin. dun sa nangyari kay Boss Vic at saka dun sa isang nanay na kung saan tumatakbo sa isipan ng isang nanay yung batinding ginawa nitong si Boss Vic, mga kababayan. Pero bago po natin anuhin yan, pag-usapan yan, ikinikredit po ito natin sa 1PH. Kanila po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po? So ito, i-play na po natin. Ito yun mga kababayan, dito natin malalaman kung gaanong klaseng kabuting tao etong si Boss Vic Soto. Pakinggan po natin dahil nung Sabado, eto talaga napanood ko po talaga ito. Nung Sabado, itong nangyari sa Sugod Bahay na kung saan may nabanggit po yung isang nanay. Pakinggan po natin dito. Yung contestant sa Sugod Bahay, yung Ayun, syempre, nadidinig natin yung boses na yan. Nais ko nga palang magbigay ng credit, syempre, kay Nanay Christy. Ayan, doon sa 1PH nga, na ipiplay ni Sir Jake. So, eto, at bibigyan din natin ng reaksyon. Dahil binibigyan din ni Sir Jake ng reaksyon yan. At syempre, ayan, syempre, credits to Nanay Christy. Isa sa magaling na nagbibigay ng mga komento at reaksyon yan sa mga, alam nyo na, sa pagdating sa showbiz talaga. Basta si Nanay Christy, matindi yan. na nasa 4th floor. Nung daw kumakandidato si Mayor Vico sa Pasig, andun daw si Bossing Vic. Sinubukan daw niyang katukin yung window, yung bintana ng kotse na sinasakyan ni Bossing Vic. Ang dami-dami daw niya mga kasama, kumbaga may parang personal bodyguard, iniingatan siya. Binuksan daw ni Bossing Vic yung bintana. Alam mo, basang-basa ko ang nasa puso ng Ali, ang sabi niya. Diba, nung panahon daw ng eleksyon, itong si Mayor Vico Soto, mga kababayan, nasa loob ng sasakyan si Boss Vic Soto kasi nga kasama ni Mayor Vico. So ngayon mga kababayan, napakarami daw po ng siguro may mga personal bodyguard kasi nga iniingatan etong si Boss Vic dahil mabigat yung naging kalaban. Ano po nitong si Mayor Vico Soto, talagang mabigat na pamilya. So ngayon mga kababayan, etong si nanay, etong si yung nasugod bahay nitong si Mayor Jose Manalo, nagkwento, kinakatok daw niya yung bintana ng sasakyan nitong si Boss Vic kasi nga gusto niya makita etong si Boss Vic Soto. At laking gulat nung nanay mga kababayan na binuksan daw po ni Boss Vic Soto yung sasakyan at doon niya nakita kung gaanong klaseng tao etong si Boss Vic dahil pantay-pantay daw po yung tingin sa mga tao. So eto nga mga kababayan, diba? Ay, teka lang, no? Totoo yan. Ako magpapatunay dyan, mga katunay, ha? Kasi nung bata pa ako, no, nakasakay kami sa bus, no? So, yung bus na yun, medyo nagbagal ng takbo. Ewan ko saan pa yung bata pa kasi ako matagal na eh, puntang round Quezon City. Basta yun na yun. Nakita namin si Bossing Vic sa loob ng kotse. Kasi yung panahon na yun, hindi pa uso yung mga, parang hindi tinted masyado yung kotse niya eh. No, hindi ko matandaan kasi ang nakakita noon yung kasama ko, yung nanay ko ata, o basta may mga taong nakakita dun sa nakasakay sa bus, no? So, sinabi nila, ay si Vic Soto yun, no? So, ang nangyari is talagang kakatukan sila dun sa bus. Tapos, tinitignan, kinakawayan yung nasa sasakyan. So, napasilip kami ng nanay ko. Nakita nga namin si Vic Soto. No, talagang bata-bata pa si Vic, no. Matagal na 'yun, sobrang tagal na. No, papunta ata siyang Itbulaga, yung dating Itbulaga pa. No, talagang around 90s ata 'yun. No? Talagang kumakaway talaga si Bossing Vic. Talagang sinabayan niya yung bus. 'Di ba? Ibig sabihin, pag ikaw nasa kotse ka, titignan mo lang 'yun tapos didiretso ka na. Pero siya hindi. Sinabayan niya yung bus.
Parang tumatakbo, kumakaway din siya, talagang humingiti. Kilala natin si Bossing Vic na kilala namin na ganito na hindi yan isnabero. Di ba nakita nyo nga yung anak niyang si Vico Soto is napakabait, napakagaling sa ginagawa niya ngayon sa Pasig. Di ba sa pagiging mayor. Kumbaga like father, like son. Ayun yung maganda eh. Pogi na, may mabuting kalooban pa. Di ba? Ang isang tao kasi malalaman mong sobrang bait niyan, hindi manggagaling dun sa bunganga or sa bibig nung mismong taong naglalarawan sa kanyang sarili. Makikita mo yung isang taong sobrang bait kapag ka ibang tao na yung naglarawan dun sa taong inilalarawan niya. Oh, yes. Yun po yung lagi kong sinasabi. Ang kabaitan ng isang tao, hindi mo sa isang tao lamang malalaman. Kung hindi, sa taong hindi mo inaasahan na magsasabi na mabait kang tao. Yun po yun. So ipagpatuloy pa natin. Kung hindi yun binuksan, magtatampo ako syempre. Ah. Pero ang nasa puso niya, kaya habang buhay kayo ang idolo ko dahil pantay-pantay ang tingin niyo sa tao. Ganon ang dating sa akin. Kasi high school pa lang daw siya, Tito Vic and Joey na talaga ang kanyang loyalty. Ayun, no? At doon mo makikita talaga na nagsasalita talaga ang magagandang ginagawa ng mga personalidad. Nagmarka sa akin yun, napakasimple nun kung tutuusin. Pero yung simpleng pagbubukas ng bintana at kumusta po, talagang di ba, tumatanim sa puso yan ng ating mga kapwa Pilipino. It's your lucky day. Alam mo, nalampasan man nila o hindi, itong EAT, hindi yun ang usapin di ba? Na tayo ay natutuwa dahil sa pagkakasuspinde ng Showtime, meron pumalit sa kanila. Ayun naman. Nila na at hindi na bago ang kahusayan ni Luis Manzano sa pag-host at ni Robby Domingo. Magagaling talaga sila, Ay, di ba? tama. At si Mel ay nakakaaliw at yung iba pa, okay naman, di ba? Sabi nga natin, huwag nating sisihin yung mga napili ng ABS-CBN at ng GMA7 sa Kaya lang naman kasi nagkakaroon ng conflict ngayon mga kababayan. Kung tutusin ako, wala tayong problema dun sa mga host, wala tayong problema dun sa ipinalit na pansamantala dito sa It's Showtime mga kababayan. Na yung It's Your Lucky Day, wala tayong problema doon. Kaya lang nagkakaroon ng problema kasi nung pumutok itong It's Your Lucky Day nung Sabado, talagang ikinumpara nila yung views ng YouTube channel. Ano po, ikinumpara nila yung views ng YouTube channel ng Kapamilya Online Live at saka yung TV5 Philippines. Ipinagkumpara po nila yon. So nakita nila na medyo lamang daw po. Ano po, etong lamang ata ng 20 mil, mahigit. Mga kababayan, pakitama na lamang po ako. Etong It's Your Lucky Day dun sa online live Kapamilya. Uulitin ko lamang po mga kababayan uulitin ko lamang po. Yung online live Kapamilya, meron silang nasa 44 million views, subscriber. Kung Dami. po dito sa TV5 Philippines na wala pang 2 milyon yung subscriber. Alam naman natin yan, nyo. Alam naman natin yan na bago pa lang naman yung TV5. Kumbaga, ngayon pa lang naman nakakaahon-ahon yan simula nang pumasok ang TVJ dyan. Ngayon pa lang nagsisimula yan, hindi naman agad ura-urado katulad ng Kapamilya na talagang alam natin na matagal na. So, yung, basta sabihin, bakit naman yung Itbulaga na channel? Bakit walang nanonood doon? Sa TVJ dati yun. Natural, hindi na TVJ may-ari, mamaya kumpara nyo ng ganun. So, ayun na nga, Kapamilya, syempre marami nang nanonood doon, kilalang kilala na yung channel na yun. Kumbaga marami ng tagasunod yun. 'Di ba? So hindi naman natin pwedeng pagkumparahin ng ganun-ganun na lang. Kung yung TV5 kasi ngayon pa lang nagsisimula, ngayon pa lang siya nagsha-shine. Pero kung talaga ang TV5 matagal na talaga at alam natin na marami na talaga siyang subscriber, di makakasabay na siya. Parang sa Signal yan Yung signal ng TV5 tsaka ng GMA, di ba? Alam naman natin, malawak ang GMA, yung signal niyan, dahil matagal na rin yan. So, yung TV5, ngayon pa lang nag-i-expand yan. Kumbaga, hintayin nyo na lumaki yung channel talaga ng TV5 at tuluyan talagang makilala, saan nyo pagkumparahin. Pero alam nyo, partida yung nangyayari, Partida na yan. Konti pa lang yung mga ng TV5, pero kikita nyo naman, nakikipagsabayan, lalo na yung EAT.
At saka wala naman ngang problema sa mga host dahil alam naman natin si Lucky Manzano naman is napakabait. Ako natutuwa ako dyan mag-host. At saka ang maganda ron is nagpasintabi siya sa mga noontime show na makakasabay niya. Yun eh. 'Di ba? Nagbibigay galang ka. Tapos partida pa yon mga kababayan. Yung online live kapamilya, maaga pa lamang po nagsisimula na mag-live yon. Eto po, diba? saka lang sila magla-live ng patungkol sa E80 sa Tito Vic and Joey pagka pumatak ng alas 12 or alas 11 ng tanghali. Sa madaling salita mga kababayan, bago pa lamang mag-umpisa ang TV5, nakagain na agad ng nasa 30,000 views. Etong online live kapamilya. Kaya talaga kung makikita ninyo, nangunguna talaga etong It's Your Lucky Day nung Sabado. Sinabayan pa nung pagiging curious ng ibang mga tao. Yun po yun. Kaya po nanguna yung views ng It's Your Lucky Day doon sa... Ayun yun. Siyempre curious eh. Unang labas, titignan yan. Marami talagang titingin. So mabibilang talaga sa views yun. Kesa po dun sa E80 ng TV5. So ulitin ko lamang po, alas 8 pa lamang ng umaga, na sila, tawag dito, nagsisimula na po agad sila mag-live. Ibig sabihin, mga kababayan, nakabuelo na agad sila ng napakaraming views. Ano nakalagay dito? Eto nga, It's Your Lucky Day. Ang nakalagay dito, It's Your Lucky Day. Pagpatuloy pa natin. TV na pumalit dito sa Showtime. Kumbaga sila lang yung mga nag-rescue. Ayan, sabi ni Ma'am Emilita Reyes, opo, umaga pa lang po, bukas na sila. Umaga pa lang pala eh. Po, nagla-live na sila. Kaya talaga, kung makikita nyo after ng live, ng online live kapamilya, mas malaki yung views talaga kaysa dun sa E80. Hindi ng Showtime. Pero ang layo naman po, wag naman kasi natin sinasabi na inilampaso, inilampasan. Tama. Napakalayo naman po ng agwat ng manonood. Kitang-kita naman na kung magbabasehan po natin ay ang numero ng mga mga nanood at sumusubaybay sa kanila. Ano naman ang laban kahit sa online, 118,000 versus 82. Pero maganda rin yun ay 82K kasi parang para bang na-curious ang mga kababayan natin. Ano kaya ang laman ng programang ito? Tama si Nanay Christy doon. Natin. Parang, pero wag nang ikumpara. Ano ba? Yes. Diba? Ay, tulad niya, no, wag na ikumpara. Paano yan? Pag tumagal yan, halimbawa, maglaban talaga yan, E80 tsaka yan. Sigurado naman talaga malalaman natin. Siyempre, kapag ang isang programa, curious ka, talagang titignan mo kahit hindi ka nanonood o sumusubaybay dun eh. Talagang panonood, tignan nga muna natin kung ano to, kung ano laman nito, kung ano na ba to, kuwela ba to, ano, ganun bang klase to, no, makakasabay ba sa E80 to, parang ganun yan eh. Hindi, pero Koko, tatanungin nyo mga kababayan Koko, tatanungin nyo, halos same lang naman. Halos same lang naman yung views. Kasi unang-una, nung nag-live kasi po nung Sabado, single lang, iisa lang yung nanonood dun sa It's Your Lucky Day. Kaya kung makikita nyo, sobrang dami ng views. Pero kung pagsasamahin nyo yung nanonood sa TV5 at saka sa TVJ na YouTube channel, mas lamang pa. Mas lamang pa, halos hindi nagpapanghuli. Ano po, baka nga nanguna pa yung sa E80 kasi sa E80 po kasi pagdating sa YouTube, dalawa po yung nagla-live dyan. Isang YouTube channel ng TVJ at isa pong YouTube channel ng TV5 Philippines. Kaya kung makikita nyo, hating-hati talaga yung viewers. Ano po, kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, talagang ang nanonood doon sa isa, 30,000, ang nanonood minsan doon sa isa, 90,000, 80,000. Kaya nga kung pagsasamahin natin yon, mas malaki pa rin ang nanonood sa 80 kaysa po dito sa It's Your Lucky Day sa online. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Shoni News TV at syempre credits dun sa boses na nadinig natin na nagmula kay Jake Magnus at syempre credits din po kay Nanay Christy. Ayan kayo mga katunay, sino ba talaga mas malakas ngayon? Ang It's Your Lucky Day, alam natin, saglit lang yan, di ba? Kumbaga, pansamantalang hahalilin muna sa Showtime. Pero tama, wag nyo na muna ikumpara dahil, alam nyo naman ang estado pa ng TV5 is nagsisimula pa lang. Pero kita nyo, partida na talaga yung ginagawa nila kung sasabayan nila yung E80. Partida na ng E80 yan sa kanila. Kayo mga katunay, comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.